The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Kahapon po, pinag-usapan natin yung role ng mga anak towards sa mga magulang, di ba? Honor them. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung kabilang partido, yung mga magulang. Sino po sa inyo rito, kahit wala ka pang anak, magulang ka na sa partihan? Iba po yon. Ito po yung mga magulang na may anak, may asawa. Paano ba natin itrato ang ating mga anak? Sabi po sa Efesos 6:4, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo. Sa halip, palakihin niyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Ano po ba mga maling nating gawi na maaari ikasama ng loob ng ating mga anak? Well, for one po, minsan kasi, ako guilty rin dito minsan, yung pagiging magulang natin, minsan akala natin, lisensya na to para mabuli yung anak natin. Kasi parang, minsan feeling natin, mas matanda tayo, mas marami tayong alam, dahil nakatira sa atin. Tingin natin minsan, para tayong mga magulang, laging nasa tama at sila laging mali. Minsan naman po, may mga immediate expectations tayo. Gusto mo sa anak mo, masipag agad, matalino agad, marespeto agad. Halintulad mo sila sa parang binhiba, yung seedlings, na yung tinanim. So bago po mamunga yan, kailangan mo alagaan, diligan, damuhan, etc. Saka kung nag-aasal minsan yung anak mo ng unggoy, asal unggoy, malamang may nakikitang gorilya sa bahay yan. Okay? Kaya, marami po mga kabataan, bilang pastor na minsan napapa-counsel sa akin yung mga magulang. Bakit mas gusto pa sa barkada, mas gusto pa sa telepono, magbabad sa social media, kesa doon sa hapagkainan with the family. Baka lang naman, baka wala nakukuhang value sa mga magulang, baka puro nakikita yung mali and all. Sabi po sa kalakip na bersikulo, sa halip daw po, palakihin natin sila ng may disiplina at turuan ng aral sa Panginoon. Palakihin po natin na dapat involved tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak. Hindi lang si Yaya o si Roblox o si Minecraft lagi ang kasama o minsan si nanay lang. Dapat both parents are involved. Learn to connect with our children. Mahalaga po ang correction. Dapat iwasto natin yung maling gawi. Pero mas unahin po natin yung connection. Connect before you correct. Yung po pinaka-effective na correction. Pagka may connection ka sa iyong anak. At sabi po sa verse, ituro mo ang takot at pagmamahal sa Diyos. At the end of the day, hindi po natin kasama 24/7 ang ating mga anak. Pero kapag may takot sila sa Diyos, marunong silang tumawag sa Diyos. Okay? Kahit wala po tayo sa tabi nila, may laban yung mga anak natin. Kapag inakit ng boyfriend na mag-premarital sex, meron silang power to say no to sin. Tatanggi yung mga yan. Pag inalok ng marijuana sa high school batch nila, mga barkada, lalayo yung mga yan dahil may takot sa Diyos kahit wala yung mga magulang. Sa bandang huli po, as we end, yan ang pinakamahalagang maiiwan natin sa mga susunod na relasyon. Yung pinaka-importante pong pamana ay ang fear and love of the Lord. Yan lang po ang aking maiiwan sa inyo, mga magulang. Maturuan man po natin, mga anak natin magaling sa negosyo and all. Kung walang takot sa Diyos, medyo tagilid tayo dyan. Pero maturuan mo ng takot sa Diyos. Kahit hindi gano'ng magaling sa ibang bagay, may laban tayo dyan. Efesos 6:4, at kaya naman, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Tayo po yung mga manalangin, mga magulang. Tayo po ngayon manalangin na bigyan tayo ng wisdom ni Lord para palakihin ang ating mga anak in the wisdom of the Lord. Lord, tulungan nyo kami, Lord God. Challenging ngayong magpalaki ng anak. Napakarami namin kaagaw sa atensyon, ang daming distraction, Lord God. Pero Lord, alam namin na ikaw ang kaagapay ng mga magulang because binigyan mo kami ng grace to raise these children in the way they should go para paglaki nila, they will not depart from it. Lord, salamat po sa mga magulang ngayon na nagmamahal sa anak, involved sa pagpapalaki. Tulungan niyo sila. And even, Lord, yung mga magkakaaway na anak sa magulang, i-restore niyo po ang relasyon ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. In Jesus' name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.